Hello Capricorn, welcome to my channel. Tingnan po natin kung anong ganap sa'yo. Anong ganap sa'yo, Capricorn? Anong ganap? Ang dapat mong malaman. Para po sa mga hindi makaka-resonate na Capricorn, better luck next time po. Okay, baka po energy nyo na masagap ko. Para naman po sa mga Capricorn na makaka-resonate, thank you po in advance. Okay, stay connected po tayo. So, tingnan po natin. Maaaring naganap na po or kasalukuyang nagaganap or magaganap pa lang. So, tingnan natin. Meron kang patience. Okay. Meron kang Ten of Water. Wow. Meron kang Three of Earth. Okay. The Hierophant card at the bottom of the deck. So, tingnan natin Capricorn. Capricorn, sa nakikita ko dito 4 at saka 1. So, 4 plus 1 is 5. This is a big changes para sa'yo. 5 at saka 3. Communication. Meron ka ding 5. Hierophant is a 5 number. Okay, so patience lang. Kailangan ng patience dito. Ang pinaka-highlights. Meron kang 10-10. 10 at saka 10. So, tingnan natin. Clarify natin ang patience. Di ko alam kung naubusan ka na ng pasensya or nasasabi mo sa sarili mo na pagpapasensyahan mo na lang or maybe you are waiting on something. Meron kang hinihintay dito na mag-take place. So, okay. Clarify the patience for my Capricorn, please. This is definitely a marriage or baka may hinihintay ka dito na mag-take place. Hindi ko alam kung commitment. Okay. Commitment dito. Partnership with the Three of Pentacles. Three of Pentacles daw yan. Pentacles daw. So, pagpraktisan ko na Pentacles na lang ang sasabihin ko pag-pronounce. Mali daw yung pag-pronounce ko ng Pentacles eh. Dapat Pentacles. So, let's see. Clarify the patience for my Capricorn, please. Hindi ko alam kung anong iniintay mo dito. Career, love life. Kasi meron tayong commitment dito. Tapos merong patience. So, you are waiting on something. Okay. So, tingnan natin. Clarify the patience. Six of... Oh. Oh. Eight of Cups. The Ace of Cups. Knight of Swords. The Temperance card. Talagang binabalance mo lang dito emotion mo. Capricorn. Okay. Hindi ko alam kung hinihintay mong mag-walk away. Meron kang hinihintay mag-walk away eh. Or ikaw ang inihintay na mag-walk away on specific situation. Yun ang nakikita ko dito. Okay. At saka very cautious to sa communication niya kasi ang Knight of Swords is a communication, like movement, fast. Para sa akin, very ambitious pero fast thinking siya tapos fast action pero sometimes wala sa um, wala sa hulog sometimes sa akin ang Knight of Swords eh. Parang sugod lang ng sugod. Okay. Pero, ang kasunod naman niya is Temperance card eh. So, merong nagbabalance dito. Parang hindi ko alam kung ikaw ang nagsasabi na parang wag tayong magpabugso-bugso. Kind of energy. Okay, pabugso-bugso to eh. Pero kung merong Temperance card, may nagsasabi dito na kailangan natin dumaan sa proseso or step by step. Hindi ko alam kung para sa ano yan sa'yo. Okay, para magkaroon ng new beginning dito. This is new love. This is new, all about new. Okay, or overflowing love or overflowing emotion. Sometimes it can represent self-love. Okay, maybe ikaw ay nag-walk away sa situation or a specific person. Okay, at saka nagkaroon ka ng self-love or maybe nag-healing ka. And then, you need to be patient sa process. Okay. Or maybe someone here may naghihintay na mag-walk away sa isang specific na situation in order para magkaroon ng new beginning dito in love. Okay, or new beginning in career or what or something. Yun ang nakikita ko dito sa first row, Capricorn. Okay, merong nag-aantay dito, mahaba ang pasensya nito or hinahabaan niya ang pasensya niya or sometimes it can represent na baka nawawala na siya ng pasensya with the 8 of Cups. 8 of Cups is walking away. Okay.
Dalawa lang yan, either naghihintay ka or either ikaw na ang hindi nakapaghintay. Okay. At saka nagkaroon ka na lang ng self-love, nag-walk away ka na sa specific situation or person, or career, or family, I don't know, or friends. At saka finokus mo na lang sa sarili mo yung kung ano man yung dapat mo capable kang ibigay. Okay. But at the same time, hindi ko alam kung nag-iisip ka dito na ayaw mo magkaroon ng pabugso-bugsong desisyon. Okay, pero nag-a-attempt ka ng gawin. Okay. And the second scenario naman na nakikita ko dito is like you are waiting on someone or maybe someone is waiting for you na mag-move ka sa or mag-walk away ka sa isang specific situation, specific person. At para bagang napapaisip siya na or baka ikaw ang nagsasabi or baka siya ang nagsasabi na wag magpabugso-bugso sa mga desisyon. Okay. Kailangan pag-isipang mabuti and another person and or maybe ikaw is ini-extend nyo pa ang pasensya nyo dito or meron nang nag-give up sa pasensya thing. Pasensya word. You know what I mean? Ito na nakikita ko sa first row, Capricorn. Tingnan natin yung Ten of Water. Clarify the Ten of Water for my Capricorn, please. Ten of Water. Oh, Ten of Pentacles. Oh my God. This is definitely a commitment. Multiple source of income. May mga plano kayo dito. Hindi ko alam kung plano mo to sa sarili mo. Okay. After mong mag-walk away sa situation, hindi ko alam. Or maybe someone, patience is the key. Yan ang nakikita ko dito. Pasensya dito ang pinaka-highlights. Hindi ko naman sinabi mag-wait ka like forever, like 50, 20, or years, decades na sinasabi. Hindi ko naman sinabi yung ganun. What I mean, use your own discernment. Sitwasyon mo yan. Capricorn, so ang akin lang dito is messenger lang. Messenger, don't shoot the messenger, please. Pero sa nakikita ko dito, talagang Ten of Water at saka Ten of Pentacles. Meron talagang kailangan mag-antay dito or kailangan mag-walk away. Tapos, kung meron ka mang mentality na ayaw mo magpabugso-bugso ng sitwasyon, ang galing ng outcome dito, either way. Either you are going to walk away, mag-walk away ka sa isang sitwasyon, ito pa rin ang magiging outcome mo. Or either may mag-walk away sa isang sitwasyon, ito ang magiging outcome nyo. Okay. Mo or nyo. Okay. Either way, positive ang magiging outcome. Okay. Commitment sa sarili mo or commitment sa another person or sa career or sa job or kung sa ano pa man yan. Basta very positive. So, Ten of Cups, so you're waiting here. This is my waiting card. Alam niyong nag-invest na kayo or alam mong nag-invest ka na sa isang career, energetically, financially, emotionally, basta nandun ng investment, you are waiting. Naghihintay ka na lang dito ng harvest. Okay. Or maybe it's waiting for you. Okay. Meron ka talagang waiting dito na mag-take place tong commitment na to. Okay. So, yun na nakikita ko dyan, Capricorn. Four of Wands. Wow, this is definitely a commitment and a marriage with the Two of Swords. But the Two of Swords is just like, meron pang indecisive dito or nasa crossroad. Ito ba talagang gusto ko? Ito ba talagang gusto kong mangyari? Being alone with myself, creating my own financial, generational, ano, uh, abundance, making my own home, making my own sanctuary here, or magkakaroon ako ng family, magsisettle down ako. Okay, you know what I mean? Maybe meron ka ng palpak before na relationship and now you need to do it again. You know what I mean? Kaya siguro nasa crossroad ka dito o kung ito ba talaga ang gusto mo or kasi meron ka ditong term na ayaw mo magpabugso-bugso ng desisyon. Okay, pero nandun yung antayan. Di ko, wala namang ako nakikitang ano dito. Capricorn. Nakikita ko dito is doubt. Okay. Meron kang doubt kasi with the siguro sa tagal na rin. Hindi ko alam kung gaano katagal naghihintay or gaano katagal naghihintay yung person para mag-take place ang commitment dito. Or maybe commitment sa sarili na itanaga mo na sa bato na wala kang makakasama. Magpo-focus ka sa abundance mo. Magpo-focus ka sa mga goals mo with the Four of Wands. Gusto mong i-mission accomplish lahat ng mga pangarap mo na gusto mong mangyari, generational man yan, or kaapu-apuan man yan, or whatsoever, okay.
or nasa crossroad ka dito, magse-settle down ka with someone, okey. Di ko alam kung magse-settle down ka sa career, ito na ba ang career na gusto ko, ito na ba ang relationship na gusto ko, you know what I mean? Tinitingnan ko na lang sa mga iba't ibang anggulo ng department ng buhay mo, Capricorn, either career, love life, family, friends, okey. So, yun ang nakikita ko dito, nasa crossroad ka or maybe may talagang naghihintay dito. Para may nag-iintay na iiwan or i i tapusin ang isang sitwasyon. Clarify the Eight of Cups nga pala. Six of Wands. Ano pa? Ace of Swords. Okay. Merong very victorious dito as I said sa sinasabi ko kanina. Either way ang magiging decision mo. Either pipiliin mo sarili mo or with someone na magse-settle down ka or tataga mo sa bato na ikaw lang. Okay, this is gonna be in the public eye. Alam ng buong sangkatauhan na single ka, meron ka mang relationship before pero hindi successful. So, with the two of wands, nag-decide ka siguro or magdi-decide ka na ikaw na lang kung natatagal lang ka or ikaw yung nag-walk away sa sitwasyon. Okay, pero kung another person is like, ang tagal niya nang naghihintay, either way, siya din pipiliin niya rin yung sarili niya. Or, sa nakikita ko dito, merong successful na nag-walk away or na nalampasan or na nakaalis sa sitwasyon na unstuck yung sarili niya at tsaka nag-take place tong commitment na to. Okay. You know what I mean? Sa career base naman, either meron silang mga mga employee na tinanggal tapos nilagay ka sa posisyon na capable ka or na deserve mo. You know what I mean? Promotion in some kind. Sa career base. Sa family base naman, I think the same way. Okay, magkakaroon ka dito ng focus sa pamilya. Okay. Okay. Yun ang nakikita ko dito, Capricorn. Pero indecisive ka, kailangan nasa crossroad ka. Okay, so patience is the key. Kailangan mo magkaroon ng decision making to pag dumating to. Okay. Magiging committed ka ba dito or what or something, pero sa nakikita ko ang positive ng outcome dito. Once na magdesisyon ka na sa sarili mo, pipiliin mo or with someone, it's gonna be positive. Either way nga, kahit na piliin mong meron ka, ang outcome is positive pa rin. Kung piliin mong ikaw lang mag-isa, positive pa rin. Okay, pero hindi ganun kadali, 'di ba? Pag you're alone. Pero kung sa feeling mo mas pabor ka na alone ka, then go ahead. Okay. So, yes, yun ang nakikita ko dito sa second row. Tingnan natin ang Three of Earth, Eight of Pentacles, Stargard, wow, Five of Pentacles, and the King of Pentacles. So, sa nakikita ko dito, Capricorn, meron ka ditong focus regarding sa trabaho. Okay. Regarding sa trabaho, okay. Pero meron ditong uh, may Page of Wands at the bottom of the deck. Meron ka ditong communication regarding sa kontrata or regarding sa kung ano pa man yan. Hierophant card is a kontrata thing for me. Religious beliefs, belief system, or basta language barrier. I don't know. Basta meron ka ditong communication regarding sa Hierophant. Okay, kontrata or uh, commitment. Regarding sa commitment dito. Okay. Regarding sa law, mga papers. Okay, but with the Three of Pentacles, Three of Earth, Pentacles nga daw eh. Ano ba yan? Nalilimutan ko lagi. So, Eight of Pentacles and the Star Guard, I think mag-focus ka dito or mapapansin ka, you're going to be recognized. Okay, kung sa palagay mo before, yung creativity mo dito is just like skyrocket dito ang ano mo. Skyrocket dito ang sa trabaho mo or business mo. Okay. But with the Five of Pentacles, someone here is just like, meron ka ditong naglalak. Sa business mo parang merong kulang or sa trabaho mo parang merong kulang. Okay. Or baka hindi ka sinasahuran ng deserve mong sahod. Okay.
Pero I think you're going to be shine. Magsha-shine ka dito, magiging highlights ka dito, magiging center of attraction ka dito. Center of center of attraction ba 'yan? Oo. Magiging nasa spotlight ka regarding sa work or regarding sa trabaho. Meron ka ditong yung productivity mo at saka creative side mo. Capricorn, someone is going to notice it. Mapapansin ka dito. Okay. But with the King of Pentacles upright at saka uh, Five of Pentacles upright, hindi ko alam kung anong naglalak. Kung sa palagay mo hindi tama yung sinasahod sa iyo, pero go ka pa rin. Merong nakakaalam niyan or merong hindi ko kasi kung sa makikita mo ano to itong combination na to. Dalawang senaryo ang nakukuha ko sa combination na to, either ano nga ang tawag dyan sa Tagalog, madamot, ano nga yun, yung ganun sa pera. Okay, either bare minimum or basta minimum lang ang sinasahod sa'yo or something, na tapos siya pinapayaman mo kasi tatrabaho ka dito overtime or kahit sa ano pa man, tapos alam mong merong nakikinabang sa'yo ng sobra lang sa binibigay sa'yo is like bare minimum. Clarify mo. Five of Pentacles. With the Queen of Wands, I think madidiscover ka dito or magkakaroon ka ng motivation dito na mag-create ng sarili mo. Okay. King of Wands for me is a very passionate card. Okay, hindi ko alam kung kukompetensyahin mo to or something or magkakaroon ka ng idea na kompetensyahin to. Capricorn, yun ang nakikita ko dito. At saka kung sino man tong taong to na magte-take for granted sa'yo or iti-take for granted ka na bibigyan ka lang ng bare minimum, I think the saddest part is yung maging competition mo siya or maging ka-competition ka niya, what I mean. Yun ang nakikita ko dito. Okay. Kung sa palagay mo yung sahod mo is not enough or matitrigger siya ditong taasan ka, okay, mamili siya. Either na maging competition mo siya or lumipat ka sa ibang company or what or something para marami ka ng idea with the hardworking card dito. Okay. Hindi ko alam kung alam ng publiko to kasi nasa collaboration card tayo with the Three of Pentacles. Nasa collaboration card tayo, mamili siya, magsisisi siya kapag mapunta ka sa ibang company or maybe tsaka mag-share ka ng mga new ideas. So, wala siyang choice. Kailangan niyang tasang ka. Yun ang nakikita ko dito. Meron kang raise, meron kang promotion. Okay. Kung sa love naman to, hindi ko masasabing sa love kasi may 8 of Pentacles at saka 3 of Pentacles. This is specifically for career. Okay. So, you are shining here. Ang productivity mo at saka yung creativity mo nag-skyrocket. Tapos, napaisip tong baka hindi mo na-deserve yung dati mong sahod. Kailangan mo na ng promotion. Kasi pag hindi niya gawin yun, meron ka ditong movement or meron kang possibility na maging threat ka sa kanya. What I mean is, baka maging isa ka sa mga competitors niya. So, you know what I mean? Yan ang nakikita ko dito, Kapi. Alam niyang matalino ka, alam niyang go-getter ka. Okay, so kailangan niyang gumawa ng decision dyan kung sino man yan. So, let's see. Ang Capricorn is a very hard worker. Committed yan sa trabaho. Tingnan natin kung anong advice dito sa'yo, Capricorn. Advice for my Capricorn, please. Yung decision mo dito is either way, Either way, gusto mong mag-settle down with someone or mag-settle down with by yourself. Positive ang outcome. Okay. So, let's see. Tapos may nakakakita sa'yo dito na threat ka or kailangan niyang gumawa ng action na may promote ka or taasan ang sahod mo. Kasi ang hard work mo dito is nag-i-skyrocket. Yung creativity mo, ang productivity mo is like incomparable. Okay. Either bigyan ka niya ng raise at saka promotion or magiging competitors ka.
Ay. Meron ka pating ano dito, meron kang parating na message regarding sa contract or commitment. Naku day, wag niyang hintayin tong boss mo. Wag niyang hintayin na maging competitors ka. Saan na yung kabila dito? What is the advice for my Capricorn, please? What is the advice? Believe into the impossible, definitely. Your hard work is paying off. Yes! Step out into your comfort zone. So, I think kung nag-iisip ka dito na maging competitor ka somehow or someday, you need to step out into your comfort zone. Okay? Sinong nakikita ko dito? Capricorn. So, it's up to you. Let's see. Ayan na ba yun siya? Nag-flip man siya agad-agad. Hindi ko pa nga nababalasa. So, tingnan natin kung anong angel message number sa'yo kung anong parang, ano ba yan? Hindi ako nadidilute ako, nabubulol ako. Let's see kung anong angel message number sa'yo dito, Capricorn. Angel message for my Capricorn. Meron kang 2, 4, 9. 249, i-google mo siya, Capricorn. Baka makaresonate sa situation mo. Angel message 249. Okay, so yan lang maiyahin ko sa inyo, Capricorn. Para po sa mga hindi makaka-resonate, better luck next time po. Para po sa mga makaka-resonate, stay connected po tayo. Thank you po in advance. So, see you on the next one, Capricorn. Bye.